Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video, Bibi Sara, tinuldukan na at kumalas na sa Team Unity. Yan guys, yan ang mainit na balita na kumakalat ngayon sa social media. So kung naalala nyo kahapon kasi Independence Day, hiningan siya ng statement o comment ng mga reporter regarding sa Team Unity. So ang sabi niya, wala ng Team Unity. Yung Team Unity, ang sabi niya, noong 2022 election lang. So ngayon, sabi niya, hindi na kami kandidato. So kaya ibig sabihin, wala na guys. Yung mga umaasa sa Team Unity na maaayos pa, wala na. Talagang lumalim ng lumalim ang ano nila guys, ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Kaya umabot na sa puntong wala na talaga. At nakikita naman natin guys, bagamat sinasabi nila pag na-interview sila dati, itong si Sara, hindi, okay lang kami magtrabaho ni BBM, okay naman siya sa akin. Ganun din naman itong si Sara, sabi niya, ay sabi ni BBM, okay kami ni Sara, nagtatrabaho naman siya ng maayos, okay lang. So, sa salita, ganun sila. Pero deep inside, alam naman natin, dahil sa bangayan ng pamilya ni Sara, di ba? Sila Digong, sila Pulong, sila Baste, di ba? Sa masasakit na salita, pinagre-resign nitong si BBM. Tapos sinasabi ni Digong na bangag, drug addict, lahat na, di ba guys, lahat na ng hindi maganda nasabi na yata ng mga Duterte. Habang ang kapatid nilang itong si Sara, anak ni Digong, nasa gobyerno, cabinet member ni BBM. So tama naman siya guys, na ang Unity may nagsama lang noong 2022. So kung maalala natin guys, noong 2022, nagsama-sama yung mga trapo sa politiko, di ba? Yung malalaking political party. Talaga namang sumikat naman talaga sila. At talagang kinagat ng taong bayan yung Team Unity na kung saan ay bukang bibig ni BBM no, na pagkakaisa, di ba? Yun ang laging bukang bibig niya. At bukod doon, nakita natin na pagdating sa debate, hindi naman sila sumasaling dalawa, di ba? Pagdating sa mga isyong pambayan, wala naman tayong narinig sa kanila. So, ibig sabihin guys, yung kanilang unity talaga, walang malalim na pinagsamahan. Kumbaga, yung ugat nila mababaw lang. Para lang sila manalo, nagsama-sama, di ba? Yung mga malalaking party, lalo na mga Villar, mga Arroyo, Estrada, Duterte, Marcos, talaga namang malalaking ano ito guys. Kaya sila nanalo noong 2022. Pero after mga isang taon lang, wala pa yatang isang taon, unti-unti na itong nasira. Unang-una, di ba, itong si BP Sara, ang gusto mangyari siguro, di ba, dahil nga nagpaubaya siya, sabi niya siguro, sige, okay to, parang nagtiwala siya. Dahil nga Team Unity nga sila guys, di ba? So umaasa siya na pagkatapos ni BBM, siya na yung susunod na magiging presidente. Siya na i-endorse, susuportahan kung anong gusto niya dahil nga nagtandem sila. Kaya siguro siya pumayag. Pero nag-iba yung ihip ng hangin. Di ba? Wala pang halos isang taon, unti-unti na sila nagbabangayan. Di ba? So yung unang request ni Sara na maging secretary ng DND o Defense Secretary. Pero unang request niya, reject kagad siya. Hindi binigay sa kanya yung Defense Secretary. Kung hindi si Gibo, guys, di ba? Magpasa hanggang ngayon, si Gibo ang ginawang DND Secretary nitong si BBM. Tapos noon, diba, binigay sa kanya is DepEd na lang. Although ang DepEd ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento, pero alam naman natin na mahirap din ang papel ng isang DepEd secretary. Maraming problema.
lalo pa siya, wala tayong nakikita mga talagang out of the box na improvement, di ba, sa DepEd. Sana kung si Isko yan, baka nagpagawa ng maraming world class public school yan, di ba, hindi aircon na kanyang pinagawa, di ba, mga 10 floor. Sana kung ganun, kahit pa paano nag-iingay pa siya. Pero wala. At bukod dyan, di ba guys, nangyari nga, di ba, yung sabi niya ayaw na nga niya, so ibig sabihin lalo na kasagsagan ng confidential fund, doon nasira talaga itong si Sara Duterte kasi tinanggalan siya ng confidential fund dahil yung unang confidential fund na naging controversial kung saan bumagsak lahat ng rating sa kanya, yung 125 million na kung saan na pinag-usapan sa social media at ginastos lang niya sa 11 days na kung saan ngayon ay nasa Supreme Court na kailangan pag-usapan. So doon siya nagkasira-sira dahil doon, di ba? Dahil doon na unang bumakbak itong si Digong. At pero bago yan guys, naalala nyo itong si Gloria Macapagal Arroyo, dating presidente, di ba? Ay nabalitaan nitong si Martin Romualdez na gusto sang ikudeta, tanggalin sa pagka-speaker, di ba? Na natunugan nila na nasa abroad sila ng mga ilang congressman para patalsikin siya. So doon na nagsimula din ang lahat. Tinanggal ni Romualdez itong si Gloria Macapagal Arroyo bilang deputy speaker ng Kamara. Alam naman natin pangalawang mataas yun guys sa mga congressman. So siya yung pangalawa pero tinanggal ni Martin Romualdez. So nung tinanggal ni Martin Romualdez, nagalit itong si Inday Sara. Nag-resign sa lakas na kung saan, di ba, nagtandem sila. Lakas ang dala-dala nilang partido. Di ba? At doon niya tinawag na tambaluslos. Hindi, bagamat hindi niya tinawag, binanggit yung pangalan ni Martin Romualdez, pero alam ng lahat si Martin Romualdez na kung saan ngayon, yan ang bukang bibig ng mga DDS supporter na tambaluslos itong si Martin Romualdez. So dahil doon yun, nagkadugtong-dugtong na, nagkabuhol-buhol na, lalo silang nagkasiraan sa isa't isa. So akala ng iba maaayos pa, pero wala ring nangyari. So kung ganun pala guys, itong si BP Sara, tinuldukan na itong unity team, hindi ba dapat mag-resign na siya? Di ba? Kasi ito sinasabi ko nung nagbo-vlog tayo, na nagsabi si Lisa Marcos na bad shot na itong si Sara Duterte at rumespansa doon, di ba? Ano sagot niya? Hindi ko mandato. Sagutin siya. Dahil ako ay parte ng gobyerno at binoto ako ng taong bayan. So, sabi ko, di ba guys, bagamat matigas ang sagot nitong si Inday Sara, pero ang sabi ko guys, marami pa silang okasyon na pagsasamahan. Sa ayaw gusto nila, magkikita pa rin sila. Dahil vice president siya, di ba? Maraming okasyon na kailangan silang magtagpo. Pero nung nakaraan na, di ba? Binlag natin na may nagsabi itong kay Mike Abe, nakausap na niya na isang cabinet member, na bihira na guys, bihira na pala makipag-meeting itong si Sara sa Malacanang o yung cabinet member. Sabi pag cabinet member, lahat ng departamento nandun, di ba? Ito si Sara, wala, hindi to nakikipag-meeting. Minsan daw, personal na lang ni BBM, pinupuntahan na lang yung mismong DepEd. Pero sa Asaul, na member ng mga cabinet member sa Malacanang, wala. Hindi na sa... Kasi nga naman, di ba guys, pag pumunta siya ng Malacanang, nandun si Lisa Marcos. Di ba? Sa dami ng okasyon, lalo na, di ba, pag nakita na natin yan, di ba, arrival, di ba, pag departure muna, pag umalis si BBM papuntang abroad, di ba, dapat nandun siya, nandun din si First Lady. Diyari siya ngayon. Pagbalik, ganun din. Kaya madalas na siyang absent. So, ibig sabihin, mahirap na sitwasyon ni Inday Sara. Kaya, out of delicadeza, dapat siguro, mag-resign na lang talaga siya. Itong si Inday Sara. Kasi mahirap to guys, mahirap to kahit sabihin niya binoto siya ng taong bayan. Wala na siyang mandato kay Lisa para sagutin. Pero ang totoo niyan guys,
talagang hindi niya maiwasan na magkikita at magkikita sila. Siguro kaya ginagawa niya, umiiwas na lang siya. Pero mahirap, di ba? Para mangyayari niyan, yung ginawa ni Digong kay BP Lenny na tinanggal na sa cabinet member. Di ba? So, kumbaga, yung karma ni Digong napunta kay Sara. Di ba? Kaya kung mangyayari na magre-resign na. Pero out of delicadeza, dapat mag-resign na. Mahirap na talaga yung sitwasyon ni Sara. Di ba? 2 taon pa lang. May 4 na taon pa, guys. 4 na taon pa nilang pagsasamahan. Di ba? Paano siya ngayon? Gayong bad shot na kay Lisa. Di ba? Natural yung mga cabinet member, iiwas na rin kay Inday Sara. Kasi baka sila yung pag nakita ni Lisa, di ba? Aminin man natin na hindi, may power si Lisa sa Malacanang dahil asawa nga siya ng presidente. Di ba? Hindi mo pwedeng paghiwalay yan. Hiwalay siguro sa pwesto sa gobyerno. Pero sa personal na buhay, asawa niya pa rin niya, makikialam at makikialam niya na kailangan tanggapin ng mga DDS. At ni Sara, guys. Diba? Kailangan niyang tanggapin dahil talagang wala na, bad shot na siya. Kaya, ang pinaka-the best na gawin niya, mag-resign na lang. Itong si Sara bilang Deputy Secretary para makadiskarte na lang siya ng sarili niya. Yung nga magiging problema niya, guys, lalo siyang mawawalan ng pondo. Talagang pinilayan na yung Duterte. Talagang wala na, hindi na tumahilot. At problema rin kasi kay Inday Sara, kontra ng kontra kay BBM sa mga proyekto niya, di ba? So yung sa usapin ng China, hindi natin naririnig. No comment siya na binabatikos ng karamihan, di ba? Sa usapin kay Kibuloy, anong sabi ni BBM? Kailangan niyang harapin ang mga kaso niya, di ba, sa korte. Pero si Sara, yun, todo pagtanggol. At nung nakaraang buwan lang, di ba, nung nagrarally yung mga member ni Kibuloy, na sumisigaw ng BBM resign, nandun siya, sumuporta sila ni Duterte, di ba? So, puro kontra siya sa administrasyon. Kaya the best talaga, mag-resign na lang itong si Inday Sara. So, kayo guys, anong masasabi niyo dito sa statement nitong si Inday Sara? Na wala na, tinuldukan na, umalas na sa Uniteam, at yun ay pakitang tao lang. So, yung nabudol dito yung taong bayan. Dahil hindi naman pala talaga para sa taong bayan ng Uniteam, kundi sa kanya-kanya nilang interest. Alright guys, hanggang dito naman po. Abangan nyo susunod ng vlog. Thank you very much.